Pinalayas at itinuring na basurahan sa mismong araw ng kasunduan. Habang nagpapakasasa sila sa maranyang handaan, ako'y nakaluhod sa sahig ng ospital. Yakap ang dugo ang damit ng kapatid kong inagawan ng pangarap. Wala kang kwenta, kunin mo itong limos at lumayas, pandidiri ng malupit na ginang. Pero hindi nila alam, ang ebidensyang hawak ko ang wawasak sa wad nila imperyo. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng karma? Kunin mo yan at wag na wag mo nang papansinin ang anak ko kahit kailan. Ang boses ni Doña Carmela ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng mansyon, habang inihahagis niya ang isang pirasong tseke sa paanan ni Mahalia. Huwag kang magmalinis, Mahalia. Alam nating pareho na ang katulad mong galing sa putik ay pera lang ang habol sa isang Zoren Velasquez. Lunukin mo ang pride mo, kunin mo ang limos na yan at maglaho ka na parang bula. Sa mga sandaling yon, ang mga kamay ni Mahalia ay mahigpit na nakakuyom sa likuran ng kanyang likod. Sa loob ng kanyang bulsa, dahan-dahang napipi ang isang maliit na plastik na naglalaman ng mainit-init pang pandesal na binili niya sa kanto bago pumunta rito. Isang munting sorpresang merienda sana para kay Zoren na kanina pa raw hindi kumakain dahil sa pagod sa opisina. Ang amoy ng tinapay na hinaluan ng kanyang pawis mula sa mahabang paglalakad sa ilalim ng sikat ng araw ay tila isang malupit na biro kumpara sa amoy ng mamahaling pabango at aircon sa loob ng mansyon. Ang bawat salita ng ginang ay parang mga bubog na ibinabaon sa kanyang pagkatao, habang ang kanyang puso ay sumisigaw sa sakit ng katotohanang ang taong pinakamamahal niya ay may pinagmulang ganito kadilim. Nanigas ang mga binti ni Mahalia, ngunit nanatiling nakatayo ng tuwid ang kanyang likod kahit na ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ngunit pinilit niyang huwag humikbi. Ang bawat hininga niya ay mabigat, parang may nakadagan na malaking bato sa kanyang dibdib na pumipigil sa kanya na makapagsalita. Ang malawak at marangyang sala ng mga Velasquez na dati ay puno ng pangarap para sa kanya, ngayon ay tila isang malaking hawla na handa siyang lamunin ng buo. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso na tila nakikipagkarera sa nakabibinging katahimikan ng paligid. Bakit ba ang pagmamahal na akala ko ay magliligtas sa akin, ang siya pa palang maglulubog sa akin sa ganitong uri ng kahihiyan? Hanggang kailan ba kailangang bayaran ng isang mahirap ang karapatang magmahal ng tapat? Dahan-dahang yumuko si Mahalia, hindi upang tanggapin ang pera, kundi upang pulutin ang kanyang luma at kupas na bag. Bago siya tumalikod, sandali siyang tumingin sa itaas, sa hagdan kung saan madalas siyang hintayin ni Zoren ng may ngiti. Ngunit na yon, ang tanging naroroon ay ang anino ng isang malupit na reyna na nakamasid sa kanyang bawat galaw. Habang naglalakad palabas ng dambuhalang gate ng subdivision, ang sikat ng araw ay hindi na nagbibigay ng init sa kanya, kundi hapdi sa kanyang balat na basang-basa na ng luha. Ngunit ang tunay na bagyo ay naghihintay sa kanya sa kanilang maliit na barong-barong. Mula sa malayo, larinig na niya ang malakas at magaspang na boses ng isang lalaki na pamilyar sa buong barangay dahil sa kalupitan nito. Arturo, parang awa mo na. Bukas na buas. Makakahanap kami ng paraan. Ang boses ng kanyang ama, na laging mahina dahil sa sakit sa puso, ay puno ngayon ng takot at pagmamakaawa. Wala akong pakialam sa bukas. Ang utang ay utang, sigaw ni Kapitan Arturo, ang lalaking balitang walang sinasanto, basta pera ang usapan. Kung hindi niyo mababayaran ang interes ngayong hapon, itatapon ko ang lahat ng gamit niyo sa kalsada. At ikaw, matanda ka. Baka gusto mong sa kulungan na ituloy ang paghinga mo. Natigilan si Mahalia sa tapat ng kanilang pinto. Ang plastik ng pandesal sa kanyang bulsa
ay tuluyan ng nadurog. Sa loob ng isang oras, ang kanyang mundo ay nadurog sa dalawang magkaibang dulo. Sa itaas ng bundok ng yaman ni Doña Carmela at sa ilalim ng talampakan ng utang ni Kapitan Arturo. "Huwag po, Kapitan Arturo. Huwag niyo pong sasaktan ng tatay ko." Ang sigaw ni Mahalia ay bumasag sa tensyon sa loob ng kanilang maliit na bahay habang mabilis siyang lumapit upang harangan ang kanyang amang si Mang Celso na nangiinig na sa takot. Tiningnan ni Kapitan Arturo si Mahalia mula ulo hanggang paa ng may mapanuring mga mata. Ang lalaking ito, na kilala sa pagiging linta ng kanilang barangay, ay dahan-dahang lumapit sa kanya habang nilalaro ang isang makapal na gintong singsing sa kanyang daliri. "Oh, narito na pala ang magandang anak. Akala ko ba ay nakasandal ka na sa pader na yaman? Bakit mukhang basang sisiw ka pa rin at luhaan?" Ang tawa ni Arturo ay magaspang, parang tunog ng mga batong nagkiskisan na nagpadama ng kilabot sa balat ni Mahalia. Bukas na bukas din ay babayaran namin kayo." Panginginig na saad ni Mahalia kahit alam niyang wala siyang kahit isang sentimo sa bulsa. "Bukas? Yan din ang sabi mo noong nakaraang linggo. Pagod na ako sa mga pangako niyo." Mariing sagot ni Arturo habang itinutulak ang isang lumang upuan sa kanilang sala. "Kung hindi mo kayang bayaran ang 5,000 pisong interes na yon, kukunin ko ang inyong titulo ng lupa. O kaya naman, baka gusto mong mabulok ang tatay mo sa presinto dahil sa mga talbog na tseke na ginamit niyo sa pagpapagamot niya?" Ang bawat salita ni Arturo ay parang mga malalalim na hiwa sa puso ni Mahalia. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng bag. Isang text mula kay Zoren. "Mahal, nasaan ka? I miss you. Pupunta ako dyan mamaya. May sorpresa ako sa'yo." Ang mga salitang puno ng pag-ibig ay tila naging lason sa kanyang isipan. Paano siya makaharap kay Zoren sa ganitong kalagayan? Paano niya hahayaan ang lalaking mahal niya na makita ang karumal-dumal na katotohanan ng kanyang buhay? Bago pa siya makasagot, isang maranyang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba ang driver ni Doña Carmela, si Mang Kiko. May dala itong isang sobreng puti. "Mahalia, pinapasabi ng Donya, ang kasunduan ay kasunduan. Pirmahan mo ito at lahat ng problema nyo kay Kapitan Arturo ay mawawala sa isang iglap." Pero alam mo ang kapalit? Tiningnan ni Mahalia ang kanyang amang hirap na hirap huminga. Tiningnan niya si Arturo na naghihintay na parang buwaya at tiningnan niya ang cellphone na patuloy sa pag-ilaw sa pangalan ni Zoren. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalam. "Sige, gagawin ko." Ang bulong ni Mahalia na halos hindi marinig. "Sasaktan ko siya. Palalayasin ko siya sa buhay ko. Para lang mabuhay ang tatay ko." Lumipas ang ilang oras at ang dilim ay tuluyan ng bumalot sa paligid. Sa ilalim ng nag-iisang ilaw sa tapat ng kanilang pinto, dumating si Zoren na may dalang isang palumpon ng mga sariwang bulaklak. Ang mga paboritong ligaw na bulaklak ni Mahalia na pinatubo niya sa kanyang nursery. Ang ngiti sa mukha ni Zoren ay sapat na sana upang mapawi ang lahat ng pagod ni Mahalia, ngunit ngayon, ang ngiting iyon ay naging dahilan ng kanyang panibagong pagluha. "Mahalia! Sorpresa!" Masayang sigaw ni Zoren. Ngunit natigilan siya nang makitang nakatayo si Mahalia sa labas. Malamig ang mga mata at hindi gumagalaw. "Bakit? May nangyari ba? Bakit to umiiyak?" Huminga ng malalim si Mahalia. Hinugot ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang pagkatao upang magsuot ng isang maskara ng kawalang bahala. "Huwag mo na akong tanungin, Zoren. At huwag mo na ring ibigay sa akin ang mga basurang bulaklak na yan." Nabitawan ni Zoren ang mga bulaklak. Ang tunog ng pagbagsak ng mga tangkay sa tuyong lupa ay tila tunog ng isang pusong nawasak. Anong sinasabi mo?
Mahal, anong problema? Ang problema ay ikaw. Ang problema ay ang pagiging mahirap mo sa paningin ng nanay mo. Pagsisinungaling ni Mahalia habang ang bawat salita ay parang kutsilyong bumabaon din sa sarili niyang dibdib. Pagod na ako maghintay sa mga pangako mong itatayo mo ako na sariling kumpanya. Tumingin ka sa paligid, Zoren. Gutom kami. Baon kami sa utang. At sa tingin mo ba ay mabubuhay kami sa pagmamahal mo? Nakahanap na ako ng taong kayang magbigay sa akin ng higit pa sa mga bulaklak na yan. Kaya pakiusap, lumayas ka na at huwag ka nang babalik. Hindi ikaw ang Mahalia na kilala ko. Nagsisinungaling ka! Sigaw ni Zoren. Ang kanyang boses ay puno ng pait at hindi makapaniwala. Hinawakan niya ang balikat ni Mahalia, sinusubukang hanapin ang katotohanan sa mga mata nito. Ngunit iniwas lamang ni Mahalia ang kanyang paningin. Yun na ang totoo, Zoren. Ang totoo ay ginamit lang kita para mapalapit sa yaman niyo. Pero mukhang kahit ikaw ay walang kapangyarihan laban sa nanay mo. Kaya bakit pa ako magsasayang ng panahon sa'yo? Tinalikuran ni Mahalia si Zoren at pumasok sa loob ng bahay. Isinara niya ang pinto ng may lakas na tila tinatapos na ang isang kabanata ng kanyang buhay. Pagkasanda niya sa likod ng pinto, bumagsak siya sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kanyang dalawang kamay, pilit na pinipigilan ang anumang tunog ng hagulgol na maaaring marinig ni Zoren sa labas. Sa labas ng pinto, narinig niya ang pagsuntok ni Zoren sa dingding at ang mabilis na pag-alis ng sasakyan nito. Iniwan niya ang kanyang kaluluwa sa labas ng pintong yon kasama ang mga bulaklak na unti-unti nangayayapakan sa dilim. Lumipas ang 6 na buwan, ngunit ang bawat araw para kay Mahalia ay tila isang mahabang paglalakay sa disyerto ng kalungkutan. Sa loob ng maliit nilang kusina, ang tanging naririnig ay ang mahinang lagisbis ng mantika habang nanpiprito siya ng tuyo. Ang tanging ulam na kaya nilang pagsaluhan ng kanyang amang unti-unti nang nanghihina. Ang bawat usok na dumaan sa kanyang ilong ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga pangarap na naging abo na. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng isang gusaling gawa sa salamin at bakal, isang ibang Zoren Velasquez nang nakaupo sa likod ng dambuhalang mesa. Wala na ang masayahing kislap sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng lamig na tila yelo. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng semento ng mga gusaling kanyang itinatayo. Sa harap niya, nakatayo si Isabelita, na may suot na matamis ngunit mapanlinlang na ngiti habang inilalapag ang isang dokumento sa mesa. Zoren, darling, kailangan mong pirmahan ito. Ito ang selyo ng pagsasanib ng kumpanya natin. Malambing ng wika ni Isabelita habang hinahaplos ang balikat ni Zoren. Sabi ng mami mo, ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa pamilya natin. Tiningnan ni Zoren ang dokumento nang walang kahit anong emosyon. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Mahalia noong gabing yon. Ang mga salitang tumapos sa kanyang pagkatao. Gagawin ko ang gusto niyo, Isabelita. Wala na rin naman akong dahilan para lumaban pa. Sagot niya sa boses na walang buhay. Sa bawat pagpirma niya, tila lalong humihigpit ang kadena ng utang na loob na nakagapos sa kanyang leeg. Samantala, sa isang masikip na eskinita, masayang naglalakad ang nakababatang kapatid ni Mahalia na si Tala. Bit-bit niya ang kanyang lumang payong habang mabilis na naglalakad dahil sa nagbabadyang ulan. Katatapos lang ng kanyang huling klase at excited siyang iuwi ang kanyang mataas na marka para pasayahin ang kanyang ate Mahalia. Ate, malapit na akong makatapos. Konti na lang. Ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Bulong ni Tala sa sarili habang may munting ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang langit ay tila nakikiramay sa darating na pait. Ang ulan ay biglang bumuhos ng malakas, lumilikha ng ingay sa mga bubong na yero ng mga bahay sa paligid. Ang hangin ay naging magaspang
at ang liwanag ng mga poste sa kalsada ay nagsimulang kumislap-kislap. Mula sa kadiliman ng kanto, isang maranyang puting sasakyan ang mabilis na humaharurot. Ang mga gulong nito ay humihiwa sa mga genet ng tubig sa kalsada. Lumilikha ng mga tilamsik na abot hanggang sa mga pader. Sa loob ng sasakyan, si Isabelita ay may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa kalasingan habang pilit na hinahabol ang oras para makabalik sa mansyon. "Bilisan mo pa! Ayaw kong mahuli sa dinner kasama si Zoren," sigaw niya sa sarili habang pilit na inaapakan ang silinyador. Sa isang iglap, lumabas si Tala mula sa gilid ng isang nakaparadang jeepney. Ang puting liwanag ng headlight ng sasakyan ay tumama sa kanyang mga mata, dahilan upang siya ay matigilan sa gitna ng kalsada. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong at ang pagsigaw ni Tala ay naging isa sa gitna ng ulan. Ang katawan ng batang babae ay tila isang dahon na tinangay ng malakas na hangin bago malakas na tumama sa semento. Ang payong ni Tala ay tumalsik sa malayo, dahan-dahang umiikot sa basang kalsada hanggang sa ito ay huminto sa tabi na isang kanal. Sa loob ng sasakyan, naramdaman ni Isabelita ang malakas na pagyanig. Sandali siyang natigilan, ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok habang nakatingin sa rear-view mirror. Nakita niya ang isang maliit na figura na nakahandusay sa kalsada, hindi gumagalaw. Sa halip na bumaba, ang takot ay namayani sa kanya. Mabilis niyang inikot ang manibela at lalong pinabilis ang takbo ng sasakyan. Iniiwan ang biktima sa gitna ng madilim at basang gabi. Sa loob ng kanilang bahay, biglang nakaramdam ng kaba si Mahalia. Ang basong hawak niya ay dahan-dahang nadula sa kanyang mga daliri at nahulog sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay tila isang babala na hindi niya maipaliwanag. "Tala? Tala, nasaan ka na ba?" Mahinang tawag niya habang nakatingin sa pinto na hinahampas ng hangin. Ang tanging sumagot sa kanya ay ang malakas na kulog mula sa langit at ang pakiramdam na ang huling liwanag ng kanyang buhay ay dahan-dahan ng pinapatay. Ang bawat hakbang ni Mahalia patungo sa kalsada ay puno ng nakabibinging kaba. Sa ilalim ng buhos ng ulan, nakita niya ang isang kumpol ng mga tao sa kanto. Ang kanilang mga anino ay tila mga multo sa gitna ng dilim. Nang mahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na kulay ng payong na nakahandusay sa kanal, ang kanyang tuhod ay biglang nanghina. "Tala! Tala, gumising ka!" Ang boses ni Mahalia ay naging isang pagsamo na humahalo sa ingay ng ulan habang pilit niyang hinahawi ang mga tao. Sa gitna ng kalsada, nakita niya ang kanyang bunsong kapatid, ang batang nangarap na maging katuwang niya sa buhay, na ngayon ay tila isang basang basahan na nakahandusay sa malamig na semento. Ang dugo ay dahan-dahang humahalo sa tubig ulan, lumilika ng isang maputlang kulay ng pula na dumadong sa gilid ng kalsada. Sa loob ng ospital, ang amoy ng gamot at ang puting liwanag ng mga bumbilya ay tila sumusuntok sa mga mata ni Mahalia. Nakaupo siya sa isang matigas na upuang kahoy, ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng tuyong putik at bahid ng dugo ni Tala. Bawat segundong dumadaan ay parang isang taon ng paghihirap. "Doktor, kumusta po ang kapatid ko? Sabihin niyo po sa akin, mabubuhay siya, di ba?" Halos gapang ang boses ni Mahalia nang lumabas ang doktor mula sa silid ng operasyon. Ang doktor ay dahan-dahang nag-alis ng kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdamay na lalong nagpatindi sa kaba ni Mahalia. "Nakaligtas ang kapatid mo, Mahalia. Noonit dahil sa tindi ng tama sa kanyang gulugod, baka hindi na muling makalakad si Tala." Ang kanyang mga binti ay wala nang nararamdaman. Ang mundong kinatatayuan ni Mahalia ay tila biglang gumuho. Ang mga pader ng ospital ay parang umiikot
at ang hangin sa kanyang paligid ay naging masyadong manipis para makahinga. Ang imahe ni Tala na masayang tumatakbo noong bata pa ito ay biglang naglaho. Napalitan ng isang mapait na katotohanan na habang buhay nang magbabago ang kanilang buhay. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, naalala ni Mahalia ang isang bagay na mahigpit niyang hawak sa kanyang bulsa. Isang piraso ng headlight na napulot niya sa tabi ng duguang katawan ni Tala. Ito ay isang mamahaling kristal, hindi ang karaniwang plastik na makikita sa mga sasakyan sa kanilang barangay. Hindi ito aksidente. Kinalimutan ng taong ito ang buhay ng kapatid ko na parang basura lang. Bulong ni Mahalia habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng determinasyon. Sinubukan niyang lumapit sa mga pulis sa loob ng ospital. Ngunit ang tanging sagot sa kanya ay ang mga mapanghusgang tingin at ang malamig na katotohanan ng buhay. Wala kaming makitang CCTV sa area na yon, miss. At sa lakas ng ulan, mahirap makahanap ng saksi. Baka mas mabuting tanggapin niya nga lang ang nangyari. Habang naglalakad pabalik sa silid ni Tala, nakita ni Mahalia sa telebisyon sa lobby ang isang balita. Nakasuot ng isang makinang na puting damit si Isabelita, nakakapit sa braso ni Zoren habang ipinagdiriwang ang kanilang matagumpay na business merger. Ang ngiti ni Isabelita ay kasing kislap ng headlight na hawak ni Mahalia. Ang pot ay dahan-dahang dumaloy sa mga ugat ni Mahalia, pinapalitan ang bawat patak ng luha ng isang matalim na pangako. Sa harap ng pintuan ni Tala, na ngayon ay natutulog ng mahimbing ngunit puno ng benda, dahan-dahang lumuhod si Mahalia. Hinawakan niya ang malamig na kamay ng kapatid at inilapit ito sa kanyang pisngi. Tala, pangako ko sa'yo, hindi mananatiling ganito ang lahat. Kung kailangang ubusin ko ang huling lakas ko para mahanap ang gumawa nito sa'yo, gagawin ko. Kahit sino pa sila, kukunin ko ang hustisyang ipinagkait sa atin. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay bumasag lamang nang muling kumislap ang kidlat sa labas. Tila isang saksi sa sumpa ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang tapang at ang pag-ibig sa kanyang pamilya. Ang bawat araw ni Mahalia sa loob ng ospital ay tila isang paglalakbay sa impyerno. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang kapatid na si Tala na pilit na numiiti sa gitna ng sakit, ang piraso ng headlight na kanyang itinatago ay tila nagiging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Gamit ang tulong ng isang kaibigang mekaniko, isang katotohanan ang sumampal sa kanya. Ang bahaging yon ay mula sa isang limitadong edisyon ng sasakyang Zoren Velasquez lamang ang meron sa buong lungsod. Hindi magagawa ni Zoren ito, bulong ni Mahalia sa sarili habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang bawat alaala ng lambing ni Zoren ay biglang naging lason. Naalala niya ang sinabi ni Zoren noon, na gagawin nito ang lahat para sa kumpanya. Layon, sa isip ni Mahalia, ang lahat na iyon ay kasama na ang pagsagasa sa kanyang kapatid at ang pag-iwan dito sa gitna ng ulan. Sa gitna ng kanyang kalituhan, nagpasya si Mahalia na pumunta sa mansyon ng mga Velasquez. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang naghahanap ng kasagutan. Ngunit pagdating niya sa dambuhalang gate, ang tanging bumungad sa kanya ay ang malamig na mukha ng mga gwardya. Mula sa malayo, nakita niya ang puting sasakyan ni Zoren na dahan-dahang ipinapasok sa garahe. May takheb na trapal ang kanang bahagi ng harap nito. Kasabay nito, lumabas si Zoren sa balkonahe. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng layo. Ngunit sa halip na bumaba si Zoren para tuluman siya, dahan-dahan nitong isinara ang kurtina at tinalikuran siya. Hindi alam ni Mahalia na sa loob ng kwarto, si Zoren ay pilit na pinipigilan ang sariling bumaba dahil sa mahigpit na hawak ni Doña Carmela sa kanyang braso. Hayaan mo siya, Zoren. Isipin mo ang kumpanya. Isipin mo si Isabelita. Banta ng kanyang ina.
Sa ilalim ng malakas na ulan sa labas ng gate, si Mahalia ay dahan-dahang napaluhod sa putikan. Ang pot na dati ay nakatuon lamang kay Doña Carmela ay ngayon ay tuluyan ng lumamon sa kanyang pagmamahal kay Zoren. Akala niya ay biktima rin si Zoren. Ngunit sa nakita niya, naniniwala siyang naging katuwang na ito sa krimen. Ganyan ba ang halaga ng buhay namin sa inyo? Isang basurang pwedeng tapakan at talikuran? Sigaw ni Mahalia sa gitna ng dagundong ng kulog. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan at ang kanyang puso ay tuluyan ng naging bato. Habang naglalakad siya palayo, isang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa kanyang tabi. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Mang Kiko, ang matandang driver ng pamilya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at lihim na takot. Mahalia, kailangan nating mag-usap. Mahina at nanginginig na wika ni Mang Kiko. May mga bagay na hindi mo pa nakikita. May mga boses na pilit na ibinabaon sa ilalim ng semento. Inabutan ni Mang Kiko si Mahalia ng isang maliit na sobre bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Sa loob ng sobre ay may isang flash drive at isang maikling sulat. Hindi lahat na nakikita mo ay katotohanan. Ngunit ang bawat sugat ay may pinagmulan. Sa gabing yon, habang nakaupo sa tabi ng kama ni Tala, isinaksak ni Mahalia ang flash drive sa lumang laptop ng ospital. Ang bawat segundo ng video na lumabas sa screen ay nagpabago sa tibok ng kanyang puso. Nakita niya ang bawat detalye ng aksidente, ang mukha na nagmamaneho, ang boses ni Doña Carmela na nag-uutos na iwanan ang bata, at ang katotohanang si Zoren ay wala sa loob ng sasakyang yon nang mangyari ang lahat. Napahawak si Mahalia sa kanyang dibdib. Ang sungmu ng pagdududa ay nagsisimulang mahawi, ngunit napalitan ito ng isang mas malaking hamon. Paano niya ililigtas si Zoren mula sa sarili nitong ina habang kinukuha ang hustisya para kay Tala? Matapos mapanood ang katotohanan sa loob ng madilim na silid ng ospital, ang bawat hininga ni Mahalia ay tila naging lason ng pot para sa mga tunay na salarin. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marunong lamang humawak ng mga halamang nagbibigay buhay, ay nanginginig na ngayon sa pagnanais na makuha ang katarungan. Zoren, biktima ka rin ng sarili mong kadugo. Bulong ni Mahalia habang hinahaplos ang natutulog na kamay ni Tala. Alam niya, hindi siya pwedeng manahimik na lamang. Kung ang katarungan ay hindi kusang dumarating sa mga maralita, siya ang kukuha nito gamit ang sariling mga kamay. Sa tulong ni Mang Kiko, napagod na ring pasanin ang bigat ng lihim ng pamilya Velasquez, nagawang makapasok ni Mahalia sa loob ng gusali ng opisina ni Zoren sa gabi, bago ang engrandeng engagement party. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng oras ng pagbagsak ng mga mapang-api. Sa loob ng opisina, naabutan niya si Zoren na nakatayo sa tapat ng malawak na bintana, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod ng may malalim na lungkot. Nang marinig ang marahang pagbukas ng pinto, hindi agad lumingon ang binata. Isabelita, pakiusap! Iwan mo muna ako! Malamig na wika ni Zoren. Hindi ako si Isabelita, Zoren! Ang boses ni Mahalia ay parang isang kuryenteng gumising sa natutulog na kaluluwa ni Zoren. Mabilis siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Mahalia, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Lumapit si Mahalia. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng nagbabadyang luha. Nariyan ka na naman sa likod ng salamin mo, Zoren? Nakamasid sa mundong, hindi mo na nararamdaman. Gusto ko lang itanong, hanggang kailan mo hahayaang maging bilanggo ka ng mga kasinungalingan ng ina mo? Wala kang alam, Mahalia. Simula na iwan mo ako dahil sa pera, wala ka ng karapatang manghimasok sa buhay ko.
Sigaw ni Zoren. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahan-dahang inilapag ni Mahalia ang flash drive sa ibabaw ng mesa. Pera? Yun ba ang pinaniwalaan mo? Zoren, ang perang ibinigay ng ina mo ay ginamit pambayad sa lalaking kukuha sa buhay ng tatay ko. Ipinagpalit ko ang kaligayahan ko para sa hininga ng pamilya ko. At habang ikaw ay naghahanda para sa isang kasal na puno ng dugo, ang kapatid ko ay nakahandusay sa ospital dahil sa kotseng nakapangalan sa iyo. Natigilan si Zoren. Anong sinasabi mo? Anong kapatid? Anong kotseng nakapangalan sa akin? Panoorin mo ang katotohanan sa loob ng maliit na drive na yan, Zoren. Panoorin mo kung paano pinaslang na magiging asawa mo ang mga binti ng kapatid ko at kung paano iyon tinakpan ng sarili mong ina. Mariing saad ni Mahalia bago siya tumalikod. Bukas, sa harap ng lahat, kukunin ko ang dangal na tinapaktapakan nyo. Kung gusto mo akong pigilan, sige, gawin mo. Pero tandaan mo, ang Mahalia na minahal mo ay patay na. Ang kaharap mo ngayon ay isang kapatid na humihingi ng katarungan. Habang naglalakad palabas si Mahalia, narinig niya ang malakas na pagbagsak ng mga gamit sa loob ng opisina ni Zoren. Ang tunog ng isang lalaking unti-unti nang nababasag ang mundo. Sa kalsada, habang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, kinuha ni Mahalia ang kanyang itim na bestida. Wala nang atrasan. Bukas, sa harap ng mga kumukutitap na chandelier at mga taong mapanghusga, sisiklab ang isang bagyong hindi nila malilimutan. Ang gabi bago ang engrandeng kasunduan ay tila isang mahabang buntong hininga ng kalikasan. Sa loob ng maliit at madilim na silid ng ospital, tanging ang tunog ng mahinang paghinga ni Tala ang maririnig. Nakaupo si Mahalia sa tabi ng kama. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang tupi ng kanyang itim na bestida. Ang telang ito na binili niya mula sa kanyang huling ipon ay hindi lamang basta damit. Ito ang kanyang balute para sa digmaang kanyang sasalungatin bukas. Ate, mahinang tawag ni Tala. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat. Bakit ka nakasuot ng itim? May pupuntahan ka ba? Pilit nang ngumiti si Mahalia, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata na puno ng pait. May tatapusin lang si Ate Tala. Pagbalik ko, dala ko na ang hustisyang ipinangako ko sa'yo. Matulog ka na, mahal ko. Hinaplos niya ang noo ng kapatid hanggang sa muling itong dinalaw ng antok. Sa kabilang dulo ng lungsod, ang Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay mistulang isang kaharian ng mga bituin. Ang mga dambuhalang chandelier ay nagkakalat ng liwanag na kasingkislap ng mga hiyas na suot ng mga panauhin. Sa gitna ng kaguluhan ng paghahanda, si Doña Carmela ay naglalakad ng may pagmamalaki. Tinitiyak na ang bawat bulaklak at bawat baso ng mamahaling wine ay nasa tamang lugar. Siguraduhin ninyong walang makakapasok na hindi kabilang sa listahan. Utos ni Doña Carmela sa mga gwardiya. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Ayaw kong madungisan ang gabi ng anak ko ng anumang dumi mula sa labas. Dumating ang oras ng seremonya. Ang musika ng biolin ay dahan-dahang pumuno sa bulwagan habang naglalakad si Isabelita sa gitna ng red carpet, suot ang isang puting gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa bawat hakbang niya, ang mga flash ng camera ay tila sumasamba sa kanyang kagandahan. Ngunit sa tabi ng altar, si Zoren ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng bulsa ng kanyang tuxedo. Mahigpit na hawak ang flash drive na iniwan ni Mahalia kagabi. Ang bawat salita ng host ay parang isang malayo at walang katuturang ingay sa pandinig ni Zoren. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang sariling puso at ang boses ni Mahalia na nanginginig sa sakit. Ngayon, saksihan natin ang pag-iisang dibdib ng dalawang makapangyarihang pamilya.
Hindi natapos ng host ang kanyang sasabihin na ang malalaking pinto ng ballroom ay biglang bumukas. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, dahilan upang mapalingon ang lahat ng panauhin. Doon, sa gitna ng maliwanag na liwanag mula sa pasilyo, nakatayo si Mahalia. Ang kanyang itim na bestida ay tila isang mansa sa gitna ng puting karagatan ng karangyaan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang mukha na puno ng determinasyon. Ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng marmol na sahig ay matatag. Bawat tunog ng kanyang takong ay tila isang hamon sa lahat ng naroroon. Ang kasalang ito ay hindi pag-iisang dibdib. Ang malakas at malinaw na boses ni Mahalia ay bumasag sa katahimikan. Ito ay isang pagtatakip sa isang karumal-dumal na krimen. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmela. Ang baso ng champagne na hawak niya ay dahan-dahang nanginig. Ikaw na naman! Gwardiya! Ilabas ang basurang yan! Ngunit bago pa makalapit ang mga gwardya, itinaas ni Mahalia ang kanyang kamay. Hawak niya ang isang remote control na konektado sa malaking screen sa likod ng altar. Ang screen na dapat sana ay magpapakita ng mga larawan ng pag-ibig ni Zoren at Isabelita. Huwag niyo akong hahawakan, mariing saad ni Mahalia, habang ang kanyang paningin ay diretso sa mga mata ni Isabelita na ngayon ay namumutla na sa takot. Dahil bago niyo ako mailabas, makikita ng buong mundo kung ano ang itinatago ninyo sa ilalim ng inyong mga mamahaling damit. Sa isang pindot ni Mahalia sa remote control, ang malaking screen sa likod ng altar na kanina ay nagpapakita ng mga rosas ay biglang nagdilim. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng semento, habang ang lahat ng panauhin ay nakatingin sa taas. Biglang lumitaw ang isang malabo, ngunit malinaw na bigyo mula sa isang dashcam. Ang petsa sa gilid ng screen ay tumutugma sa gabi ng aksidente ni Tala. Makikita ang malakas na buhos ng ulan at ang isang pamilyar na puting sasakyan na mabilis na humaharurot. Sa isang iglap, isang maliit na figura ang tumalsik, si Tala. Ang tunog ng pagdama ng katawan sa bakal ng sasakyan ay hindi maririnig, ngunit ang pagtalsik ng bata ay sapat na upang mapasinghap ang lahat ng marangal na panauhin sa loob ng bulwagan. Hindi yan totoo, kasinungalingan yan, sigaw ni Isabelita. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot habang pilit niyang inaagaw ang mikropono sa host. Ang kanyang puting gown ay tila na ding isang kulungan habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ngunit hindi tumigil ang bigyo. Lumabas ang bahagi kung saan huminto ang sasakyan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng lula nito upang tingnan ang biktima. Ang liwanag ng kidlat sa bigyo ay tumama ng eksakto sa mukha ng babae, si Isabelita. Kitang-kita ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang paglingon sa paligid, at ang kanyang mabilis na pagbalik sa loob ng sasakyan upang takasan ang duguang bata. Hayop ka! Ang mahinang bulong ni Zoren ay narinig sa buong bulwagan dahil malapit siya sa mikropono. Dahan-dahan siyang lumingon kay Isabelita. Ang kanyang mga mata ay pulo ng pagkamuhi na hindi pa nakikita ng sinuman. Ang akala ko ay aksidente lang ang lahat, pero pinanood mo siyang mamatay sa gitna ng ulan? Zoren, makinig ka! Pinilit lang ako ng mami mo. Siya ang nagsabing tumakas ako. Sa sobrang takot, ibinunyad ni Isabelita ang katotohanan kanina pa itinatago ni Doña Carmela. Lumingon ang lahat kay Doña Carmela. Ang matikas na ginang ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang panga ay nanginig at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang anak at sa screen. Zoren, ginawa ko yon para sa atin, para sa kumpanya, para hindi ka madamay sa gulo ng babaeng yan. Ituro niya si Mahalia nang may nanginginig na daliri. Para sa akin, ang tawa ni Zoren ay puno ng pait at sakit. Pinagpalit mo ang dangal natin para sa kumpanya?
Pinanood niyo ang kapatid ng babaeng mahal ko na magdusa habang tayo ay nagdiriwang? Dahan-dahan siyang lumapit kay Mahalia. Sa harap ng lahat ng mga mamamahayag na ngayon, ay mabilis nang naglalabas ng kanilang mga kamera, si Zoren ay yumuko ng malalim sa tapat ng babaeng minsan niyang hinusgahan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pigil na paghikbi. Mahalia, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa aking pagkabulag. Bulong ni Zoren. Hindi kumilos si Mahalia. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang mga kaaway. Hindi sa akin ang tawad na kailangan niyo, Zoren. Ibigay niyo yan sa kapatid ko na hindi na muling makakalakad dahil sa inyo. Kasabay nito, ang tunog ng mabibigat na hakbang ay narinig mula sa likuran. Ang mga pulis, na kanina palihim na tinawagan ni Mang Kiko, ay pumasok na sa loob ng ballroom. Ang bawat hakbang ng kanilang mga bota sa marmol ay tila hato ng kamatayan para sa karangyaan ni Doña Carmela at Isabelita. Isabelita Santos at Doña Carmela Velasquez, sumama kayo sa amin para sa investigasyon ng kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries at obstruction of justice. Mariing pahayag ng opisyal. Ang mga posas ay dahan-dahang inilabas. Ang tunog ng paglak ng bakal sa mga mapuputing pulso ni na Isabelita at Carmela ay naging kasing linaw ng isang kampana ng simbahan. Ang engrandeng kasunduan ay naging isang pampublikong kahihiyan. Matapos ang gabing yumanig sa buong bansa, ang marangyang ballroom na dati ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak ay naiwang bakante at malamig. Ngunit para sa pamilya Velasquez, ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Sa loob ng isang gabi, ang stock ng kanilang kumpanya ay bumagsak na parang isang bahay na gawa sa baraha. Ang mga balita sa telebisyon at social media ay walang ititira, kundi ang mga pangalan ni Doña Carmela at Isabelita na ngayoy nakapiit sa likod ng rehas habang hinihintay ang kanilang paglilitis. Sa loob ng mansyon, tila namatay ang sigla ng paligid. Ang mga kasambahay ay dahan-dahang nag-aalisan, dala ang kani-kanilang mga gamit dahil wala ng pambayad sa kanilang serbisyo. Si Zoren ay nakatayo sa gitna ng sala, nakatingin sa dambuhalang portrait ng kanilang pamilya. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi ng kanyang mga mamahaling kotse at ang mga titulo ng lupa na nakapangalan sa kanya. Mang Kiko! Tawag ni Zoren sa matandang driver na tangi na iwan upang samahan siya. Ibenta mo ang lahat ng ito. Ang mansyong ito, ang mga sasakyan, lahat. Gamitin mo ang pera para sa pinakamagaling na doktor at therapy para kay Tala. At ang matitira, ibigay mo sa mga pamilyang sinira ng kumpanyang ito. Pero, Senyorito Zoren, paano ka? Saan ka pupunta? Tanong ni Mang Kiko nang may pag-aalala. Magsisimula ako sa kung saan ako dapat nagsimula noon pa, Mang Kiko. Sa pagiging isang tao, bago ang pagiging isang Velasquez. Sagot ni Zoren na may matatag na tinig. Sa maliit na silid ng ospital, ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa bintana. Tumatama sa mukha ni Tala na ngayon ay sinusubukang igalaw ang kanyang mga daliri. Sa tabi niya, si Mahalia ay nakaupo. Pagod, ngunit may kapayapaan na sa kanyang mga mata. Ang itim na bestida ay pinalitan na niya ng isang simpleng blusa, tila pantanggal na rin ng bigat ng pot sa kanyang dibdib. Isang marahang kumatok sa pinto. Hindi ito ang malakas at mapagmataas na katok ni Doña Carmela, kundi isang mahiyain at nag-aalinlangang tunog. Bumukas ang pinto at lumitaw si Zoren. Wala na ang kanyang mamahaling tuxedo. Suot niya ay isang simpleng t-shirt at maong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit may kasama ng pag-asa. Mahalia, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad, panimula ni Zoren habang dahan-dahang lumalapit. Pero gusto ko lang malaman niyo na wala na ang mansyon, wala na ang kumpanya.
Ibinigay ko ang lahat para sa pagpapagamot ni Tala at para sa mga taong nasaktan namin. Wala na akong maibibigay, kundi ang sarili ko at ang pangakong pagsisilbihan ko kayo hanggang sa huling hininga ko. Tiningnan ni Mahalia ang mga kamay ni Zoren na ngayon ay may bahid na ng dumi mula sa pag-aayos ng mga gamit. Nakita niya ang katapatan sa mga mata nito. Ang lalaki minahal niya noon ay muling nagbabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong dalang ginto, tanging ang kanyang puso. Ang pera ay madaling palitan, Zoren, pero ang tiwala ay parang basag na salamin. Mahinang sagot ni Mahalia habang nakatingin kay Tala. Ngunit nakita ko ang ginawa mo. Nakita ni Tala ang pagbabago mo. Hindi ko alam kung kailan mawawala ang sakit, pero handa akong bigyan ang sarili ko at ikaw ng pagkakataong huminga muli. Dahan-dahang iniabot ni Zoren ang kanyang kamay at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi iniwas ni Mahalia ang kanyang palad. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo sa gitna ng silid, isang simpleng pagpindot na kasing bigat ng isang sumpaan. Matapos ang 2 taon ng paglilitis, ang hatol ng korte ay tuluyan ng bumasag sa huling hibla ng kapangyarihan nina Doña Carmela at Isabelita. Sa loob ng madilim na selda, ang dating reyna ng imperyo na si Carmela ay nakaupo sa isang malamig na semento malayo sa malambot na kama ng kanyang mansyon. Ang kanyang buhok ay maputi na at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Tanging ang anino na lamang ng kanyang dating lupit ang naiwan. Sa bawat gabi, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng bakal na pintuan na sumasara, isang malupit na paalala ng karma na kailangan niyang bayaran habang buhay. Ngunit sa labas ng mga rehas, isang bagong kabanata ng buhay ang dahan-dahang namumukadkad sa gitna ng isang simpleng sakahan sa probinsya. Ang lupang dati ay tuyo at baon sa utang, ay ngayon ay luntian na at puno ng buhay. Ate Mahalia, tingnan mo! Nagawa ko! Ang masayang sigaw ni Tala ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Sa gitna ng hardin, si Tala ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang wheelchair, hawak-hawak ang mga barandilya na itinayo ni Zoren para sa kanyang therapy. Ang kanyang mga binti na dati ay sinabing wala ng pag-asa ay dahan-dahang humahakbang sa ibabaw ng damuhan. Mabilis na tumakbo si Mahalia patungo sa kapatid. Ang kanyang mga mata ay naguunahan sa pagbuhos ng luha ng kagalakan. Tala, naglalakad ka na! Salamat sa Panginoon! Niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. Isang yakap na nagbubura sa lahat ng pait ng nakaraan. Sa gilid ng hardin, nakatayo si Zoren habang may hawak na pala. Ang kanyang balat ay masunog na sa sikat ng araw at ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho sa bukid. Ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang kapayapaan na hindi kailanman naibigay ng kanyang mga milyon noon. Lumapit siya sa magkapatid at dahan-dahang inakbayan si Mahalia. Sabi ko sa iyo, Mahalia, ang pag-ibig at pagsisikap ay kayang magpatubo ng kahit anong halaman sa tuyong lupa. Bulong ni Zoren habang hinahalikan ang noo ng babaeng nagturo sa kanya kung paano maging tunay na tao. Zoren? Mahinang tugon ni Mahalia habang nakasandal sa kanyang balikat. Salamat sa hindi pagsuko. Salamat sa pagpili sa amin. Sa ilalim ng dapit hapon, habang ang langit ay nagkukulay kahel at lila, naghanda ang maliit na pamilya para sa kanilang simpleng hapunan. Wala nang mga kristal na baso o mga pilak na kubyertos. Tanging mga simpleng pinggan at ang amoy ng bagong saing na kanin ang namamayani. Si Mang Celso, na ngayon ay malakas na at maayos na ang paghinga, ay masayang nagkukwento tungkol sa mga aanihing gulay sa susunod na linggo. Bago sila kumain,
Dahan-dahang kinuha ni Zoren ang kamay ni Mahalia sa ilalim ng lamesa. Ang kanilang mga daliri ay maigpit na naguugnay, tila mga ugat ng puno na hindi na kailanman mabubunot ng anumang bagyo. Ang bawat sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanila na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa katapatan ng puso at sa kakayahang magpatawad. Sa gitna ng kanilang tawanan at simpleng pagsasalo, ang dilim ng gabi ay hindi na nakakatakot. Dahil alam nilang hanggat magkakasama sila, ang bawat umaga ay laging may dalang bagong pag-asa at ang katarungang matagal nilang ipinaglaban ay tuluyan na nilang nakamit sa piling ng bawat isa. Ang dapit hapon ay dahan-dahang gumuhit ng mga kulay ginto at rosas sa kalangitan ng San Jose. Tila isang obra maestrang ipininta ng tadhana matapos ang mahabang panahon ng unos. Sa gitna ng malawak na bukirin, kung saan ang mga bulaklak ay malayang namumukadkad sa ilalim ng pangangalaga ni Mahalia, isang simpleng hapagkainan ang nakalatag sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga. Wala nang marangyang chandelier, ngunit ang liwanag ng mga alitap-tap ay sapat na upang magbigay ng ningning sa mga mukhang puno ng kapayapaan. Si Tala ay masayang naglalakad-lakad sa damuhan, bagaman may kaunting gaspang pa ang kanyang hakbang, ang bawat pagtapak niya sa lupa ay isang himala ng pagsisikap at pag-asa. Sa malayo, makikita si Zoren na maingat na inaalalayan ang kanyang amang, si Mang Celso, na ngayon ay masigla na nagtatawanan habang pinag-uusapan ang susunod na ane. Mahalia, mahinang tawag ni Zoren habang papalapit sa kanyang asawa. Kinuha niya ang mga kamay nito. Ang mga kamay na dati ay puno ng kalyo sa pagtatrabaho at ngayon ay puno ng pagmamahal. Sinisiguro ko sa iyo, sa bawat pagsikat ng araw, hindi ko pagsasawa ang pasalamatan ang pagkakataong ibinigay mo sa akin. Ang yaman na nawala sa atin ay walang katumbas sa kayamanang hawak ko ngayon. Ang pamilyang ito. Mumiti si Mahalia, isang niting kasing ningning ng dapit hapon. Ang katarungan, Zoren, ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga nagkasala. Ito ay ang kakayahan nating bumangon mula sa putik at piliing maging mabuti sa kabila ng lahat ng sakit. Ang sugat ay naghilom na, at ang natira ay ang mga pilat na nagpapatunay na tayo ay lumaban. Sa huling bahagi ng kanilang hapunan, sandaling natahimik ang lahat upang manalangin. Sa katahimikang iyon, tila narinig ni Mahalia ang bulong ng hangin, isang paalaala na ang tunay na utang na loob ay hindi sa mga taong nagbigay ng materyang na bagay, kundi sa sarili na hindi sumuko at sa Diyos na hindi nagpabaya. Ang kwentong ni Mahalia at Zoren ay hindi nagtatapos sa isang marangyang kasal, kundi sa isang matatag na pagsasama na binuo mula sa abo ng pagkakamali at pinatibay ng dalisay na kapatawaran. Sapagkat sa huli, ang pag-ibig na tapat ay parang mga bulaklak sa tuyong lupa. Gaano man katindi ang init at hirap, ito ay ladi makakahanap ng paraan upang sumibol, mamukadkad, at magbigay ng halimuyak sa mundong minsan ay naging malupit.